In 3, 2, 1. Yo, Lanceta nga pala at welcome fucking back sa bagong episode ng Is a Fucking Rap. Ayun, lumaba tayo. Kakulit ko kasi. So yun pare, welcome back sa bagong episode. Welcome back sa ating fucking YouTube channel na Hinak. At maraming salamat Rod and S. Iko para sa pag-retrieve at pag-ayos ng aking fucking account at lahat ng aking pages. Kung kayo may ganito ring problema, alam nyo na kung sino ko kontakin. Rod and S. Iko. So ngayon ay solo review tayo tulad ng sinabi ko last episode. Hindi na ako nagpalit or dire-diretso na to. Ayoko masira yung momentum ng pagbabalik natin ng pagre-review. Solo review dahil si fucking YG yan ay kailangang maglakbay ng mag-isa. Mag-ingat ka dyan paring YG ko, aka Big W at aka Pinuno sa iyong tinatahak na landas at sana makabalik ka mas maaga. Miss ka na namin dito ng mga isa-rappers. Nakapanibago talaga mag-review. Nasanay na tayong kasama ang ating resident reactor na si YG. And yun, sa ngayon naghahanda tayo. Bago ko simulan tong review, naghahanda tayo at need ko ng, hindi pa ako tapos sa sulat ko kay Send, but masasabi kong all 3 rounds na yung mahahanda ako dahil hindi na ako gahol or kumbaga isasalansan na lang. Need ko lang makapanood ng battle na kung saan talagang mai-ignite yung fire ko. Kanina napanood ko yung Sak versus Shaboy na nagkaroon ako ng apoy lalo na maging unique or maging kakaiba. Kasi kung titignan natin ang battle rap, meron kasing mga kung student ka tsaka gusto mo talagang manalo, gusto mong ma-dominate kung ano man yan, kung tournament ba yan or legacy yung binubuo mo. Merong mga may times talaga na titignan mo yung buong laro. Ano ba yung bilang service mo na rin sa sumusuporta sa iyo. Titignan mo yung kabuuan ng laro. Ano ba yung gusto ng tao sa panahong to? Ano yung nireactan nila last event or last couple events? Ano yung mga nakakuha ng moments, anong approach ba yung the best para sa ganito, at dumadating tayo sa punto na bumabase na tayo dun sa mga naging effective nung nakaraan at nakalimutan na nating maging unique sa sariling paraan. Natatakot din kasi tayo na bukod sa kung hindi ka pa nakakaranas ng talo or yung devastating na defeat or loss, meron ko pa rin pride at ego na pinapangalagaan na pangalan na record, katayuan. So, ang kinakatakot ng mga taong may distinctive but unique na taste or approach sa battle rap ay maging sila. Kasi laban nga naman digmaan Gusto mo ma-serve mo sa kalaban mo, sa fans mo yung hinahanap nila para magkaroon ka ng validation. Or mas madali mong masungkit yung panalo kumpara sa maglatag ka ng sariling style. So, nandun tayo sa pagitan ng dalawang yon, kung ano ba yung effective. Siyempre, para sa akin 2 years na hindi lumaban. Feeling ko 2 years na. Yeah, 2 years. Buti na lang nagre-review tayo at
medyo ano pa tayo, nakakasabay sa kung anong uso. Updated pa rin tayo sa eksena. Maraming salamat sa mga battle rap leagues na sumulsulpot, minor or major, big, small battle rap league. Tsaka sa mga ibang league na nagbibigay ng ibang flavor. Shoutout Speaker Bars. Gusto ko makakita sa laban na to. Kasi yun nga, nahack tayo. Hindi ako updated or para sa inyo mga kaisa rappers ko, hindi ko pinanood tong mga latest release ng Flip Top dahil gusto ko makuha nyo yung genuine walang filter kung reaction. Papanoorin natin ngayon ay walang iba kundi Shay versus Bagsik. So ito, pang-refresh ko lang ng utak. Sana mabigla pa rin ako sa papakita nila. Let's fucking go. Hindi ko napapatagalin, napatagal tayo, sorry. Game, round 1. Nanalo ng pointos, si Shay, pinili niya mauna. Yep. Tig-2 minuto, dapat. Hindi ba rin ako natin, pero bakit natin to? Extra natin. Putang ina, kakatapos ko lang ng Sak versus Shaboy at nag-review ako madaling araw pagkatapos kong magsulat kay Send. Sobrang haba ng rounds ni Sak. Sana hindi naman ganito yung kay Shay dahil tanginang yan, baka abutin na tayo. Unang bayan, Shay. Aha. Ang ina. Makikita mo pa lang sa aura talaga ng MC, no? Kung nanonood ka ng live at matagal-tagal ka nang nakasubaybay, makikita mo sa tayo pa lang sa kung paano gumalaw yung MC, yung gesture, yung kitang-kita mo talaga na yung intention pumatay. Tsaka yung yabang eh. Makikita mo yung nakataas yung baba talaga eh. Main event na si Bagsik! Pangarap niya to mula pa noon. Nung nalaman niyang ako makakalaban, tong talunan, nagtatatalon. Nay, tay, yung name ko andon sa taas ng heavyweights at kampyon. Sa sobrang proud yung poster pinatarpulin. Nasa gate nila ngayon. Hoy, sabit! Di porket nagtapat tayo, kahanay na kita. Lakas ko lang mandamay, pati sa main event, nadamay pa kita. Walang talento, walang pangalan, di mo deserve yung ganto. Ongki ko versus ko, kahit apelido, 1/3 ko lang to. Tawa. Yung concept ng laban, Lakas nun. ganda sa... Lakas nun. Julian Nico nga pala si ano, no? Tayo na, tumaba na rin si Bagsik. Fuck. Ongki ko versus ko, kahit apelido, Ongki ko, 1/3 tapos ko lang to. Yung concept ng laban, ganda sana. Yung timing lang nakakaalarma. Kasi yung match-up parang paglabas ni Badang sa kanyang mama. Masyadong maaga. Kasi bukod sa 3 beses nag-try out, 1 dosenang talo. Ano pa bang nagawa niya? O di ba? Parang nanay ni Abra. Wala na! Tangina. Ayup ka talaga. Tangina mo, Shay. Dali na naman si Abra, no? Tangina. Kamusta na kaya si Abra ngayon, no? Sana nasa okay na kalagayan si Sir Raymond, no? Dahil after ng easy meal back and forth, parang hindi na natin siya nakita. Ano? Ang huling labas pa is yung kabutihan nila ni Ron Henley. Sana sports lang tong bangayan nila ni Shay. Parang nanay ni Abra. Wala na! Shit. No filter. Arik, ayaw kitang pangunahan. Pero ang iyong pag-welcome sa kanya'y mistake. You let him cook pero walang battle na well done. Dapat dito sipain. Balo na nga, lahat pa ng battle halos walang views.
Paano? Irrelevant ka sa movement, parang sapatos ni Righteous! And he's supposed to what? Fill my shoes? Porket mahilig siya sa personal, siya nawawala akong anak. Well, it does make sense na nawawala to pagkat yung personals ko ibang level. Sa sobrang angat, hindi masundan ng mga nasa baba yung yapak. Ito'y ceiling versus floor. Mababa ka pa sa talampakan. Dito sa building, visitor, household name ang iyong kalaban. Ako'y nasa roof deck. May views na di mo mararanasan habang ikaw nasa Ang ganda ng ano niya, ng composure ni Shay dito, tsaka yung... grabe yung confidence, pare. Ano talaga siya? Nakikitaan ko rin siya ng sack type na parang, bakit ito? Parang ganun yung pinaparamdam niya sa delivery niya. Parang, putang ina, ba't ito yung kaharap ko? Na imbis na mawalan ng gana, ng gigil pa, putang ina mo, papatay. ceiling versus floor. Mababa ka pa sa talampakan. Dito sa building, visitor, household name ang iyong kalaban. Ako'y nasa roof deck. May views na di mo mararanasan habang ikaw nasa lobby nagsusulat pa ng pangalan. Tangina. Lakas nun. Sino ba nagsabing tamod ko Levels. There's levels to this. Sino ba nagsabing tamod ko yan? Hindi ko disipulo to. Hindi galing sa itlog ko yan. Libag lang sa singit ko to. Wala kang maipagyayabang, tatak mo sa isip mo to. Panalo mo, 2 titulo ko. Kasi pag ako nag-rap, on point. Di tayo pantay. Ito parang tomboy na nagre-reklamo sa barangay. Pinanood ko battles nito. Di ko matapos. Paano yung boses tunog bingot na tinahinang maayos? Ito, mahirap para sa akin na banggitin to. Pero, tama si Apex. Tama si Apex. Yung nagpapaka-villain. Pero boses bayani ag bayani. Pero hindi lang boses yung pangit eh. Basic din sinasabi. Parang 1 + 1 equals 2 + 2 equals 4 + 4 equals 8. Galing. Doblehin ang 8 tayo'y mag... Gagong galing nun. Hindi siya novelty type shit pero yung pinupunto niya dito sumakto pa, bayani ag bayani. Tapos kung hindi ka masyadong nakafocus sa sinasabi, hindi mo mapapansin na nagre-reference na siya ng 8-8 dahil parang ang sinabi niya hindi lang boses magbayani, parang mahina pa yung sinasabi, parang basic lang, 1 + 1 = 2, tapos biglang napasok yung galing. Gandang connection. Pero alam mo ba, one time nag-bars to. Sabi, sunog ka, ito'y parang ogre magi na may Aghanim's wizard. Sabi niya kay Castillo, Una, it's ogre magi, not magi. Pero okay lang, Pilipino. So anong Aghanim's wizard? Aghanim's scepter, tanga! Huwag ka kasi trying hard magpabibo. Partida yung linya, may wizard pero walang talino. Dapat ang pag-aral sa reference, gawing rule dito. Hindi yung porket boses bayani, magbabanggit ng hero. Para kang si Ogre. Magi, wala kang int, iho. Hindi lang pala 888080. Tas may personals pang nalalaman. 8080. Bobo. Tangina. Grabe mang insulto talaga si Shay. Hayop. Tas may personals
personals pang nalalaman, Dota pa lang mali-mali na ng info. Meron pa yung intro. Personalan na! Na para bang ibang sinasabi niyan, purong lirisismo. Puro ka lang chismis, puro ka mag-aanak dinidis mo. Kaya imbis boto makuha, kuhang-kuha yung inis ko. Hoy, Julia Nico, tigilan mo gamit mong estilo. Pag personals, dapat goosebumps. Ikaw ang cringe mo! Nagpiprint pa ng screenshot. Hindi niya kaya inisneak this dun si Nico. Alam ko ano, mortal na kaaway ni Akata to eh. Ilan mo gamit mong estilo. Pag personals, dapat goosebumps. Ikaw ang cringe mo. Nagpiprint pa ng screenshot. Para maging convincing, kailangan mo pa ng resibo? Sa sobrang bobo mo magsulat, unang di naniniwala sa sulat mo, ikaw mismo. Nung battle niya kay Vit, dinis mo, aktivismo. Wala daw kwenta ang pagrarant nyo online. Sa kalye lang daw dapat ilabas ang galit. Tanga, kailan pa naging issue kung saan? Ang importante yung pinanggagalingan, malasakit. Bakit itong pido sa aktivismo gusto maging balakid? Alam ko na mali sa boses mo. Hindi mo sa tama ginagamit. Lahat ng opinion neto, Grabe. garbage. Kakainita. Ang dami mong bad takes, parang artistang tanga. Ang kritisismo sa gobyerno'y parte ng checks and balances. Mali ka nang inaatake. Dapat ang manahimik, mga tulad mo na di alam yung sinasabi. Yeah. I'm all for freedom of speech. Subalit ngayon nalilito. Ayoko sana mag-switch at maging hipokrito. But because of this bitch, naniniwala na ako na Arik, hindi lahat ng may boses deserving ng mikropono. Yeah. Round 1 ni Shea, explosive fucking shit. Kumbaga, tangina, hindi niya na pinapwesto agad si Bagsik. Yung quality pa ng boses, yung theatrics, hand gestures, at saka yung talon ng angles ni Shea, napaka mitikuloso yung pagkilatis niya. Kumbaga, hindi siya yung basta next angle. Lagi niya kino-connect yung isang angle sa another angle para madoble yung damage. Hindi madoble yung damage ng susunod na line, kundi alam mo yun, yung parang late mo madama na masakit pala yung sinabi niya nung bago pa yun. Kumbaga, sinusuportahan yung accusation. So yun, nakakagulat pa rin talaga na, alam mo yun, ina-up pa ni Shea yung ano niya, yung approach niya sa battle rap at saka yung patterns, pati yung structure ng written niya talaga. Sobrang hindi nabibigyan ng flowers yung ano niya. Hindi na a-appreciate yung pag-construct niya ng mga angles at saka linyahan. So yun, overboard yun. Alam niyo na, pag sinabing overboard, more than 10, even ano siya, patingin nga kung ilang lines, putang ina, on par with fucking Sak Maestro. 5 minutes and 30 seconds. So, pero hindi mo ma-feel kasi talagang all around yung atake niya. Kumbaga, kung dedepensahan mo pa yun, re-rebat para ang ano eh. Kumbaga, di ba, tinamaan ka ng bala. Kunyari, 4 yung tumama sa'yo. Parang kailangan mo alisan yung ano eh, yung isang butas ng isang kamay para takpan yung isa iba. Sa daming inataking butas. So yun, tangina. Sana, paano kaya papantayin ni Bagsik yung round na yun? Let's see. Round 1 ni Bagsik. Let's fucking go. Is deserving ng mikropono. Tayo.
kinukumpara kami, ayaw pa, ang daming arte. Inaasar mo yung talo ko, ganun ka rin naman dati. Yo! Sabi nila, yung laban na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang duda. Yo, isa pa. Yo! Fuck! Gusto pa lang! Ang ina. Ah. Sabi nila, yung matchup na to, sobrang hirap ma-upset. Yung mga tao, sobrang dami-dami dyan sa akin na maliit. Pero imbes maka-apek, mas pinabangis yung loose. Pero imbes maka-apek yung sulat, lalong mas pinabangis para may sampal ko pabalik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Tangina, shit. Sobrang sayang nun. Itong nakikita ko. Mahirap gumawa ng... Mahirap kunin yung role ng bida kapag si Shay yung kalaban. Ang maganda kasi sa character ngayon ni Shay, mula sa pagiging villain, tao na mismo yung nag-aano sa kanya bilang bida. And the way i-approach ngayon ni Shay, deserve niya rin talaga yung bida na ano, kahit na villain type shit yung trip niyang persona. Hindi ko alam kung masyado pa maagang judgment to para kay Bagsik, pero yung approach na ganyan, yung para underdog type shit, kinawawa niyo ako. Ginawa ko rin yung kay Lamot pero si Lamot kasi hindi sila, kumbaga, well-structured sila at expected na may reaction sa gantong bar, pang-apat, pangalawa, kumbaga, nakikita mo yung intervals ng highs and lows and yung mid. Pero kasi yung pinagkaiba kay Shay, putang ina ka, every line masasaktan ka, every line sinasaksak ka niya. So, pag nag-underdog bars dito, tangina mo, pag si Shay yung katapat nyo, wag kayo mag-underdog bars, yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Kahit nasabihin yung 4 bars pa yan, parang pag si Shay, kupalan. Kumbaga, hindi ako mahina, hindi ako inapakan. Doon pa lang sa dami ng maliit, putang ina. Main character. Energy. Ikaw na raw yung mananalo Yun ang sabi dun sa FB. Tsaka ang hirap. Parang may may something sa boses talaga ni Bagsik. Kumbaga, merong treble, may bass, ano pa isa? Basta, parang may kulang sa timpla ng boses niya. Parang hollow yung tunog. Dami ko napapansin. Pero kahit lumabas pa yung pambisay na tumalo kina Abra Patiloni o yung Shay versus Pukuda is not enough to face me. Saka, Edney, mas malakas naman ka lang sa akin sa XP. Pangalan ko yung aangat sa'yo, retirement lang ng jersey. Kaya, rest in peace and babagsak sa kada shot para nasobrahan sa MP. Naka-ready na yung clips na mas mahaba pa kay Wemby. Mercy, uubusin yung laman ng magazine hanggang ma-empty. Kung tingin mong easy lang ako ma-FT, edi let's see. Ngayon sa isa buhay lalong mas magiging deadly. Nagkamali ka ng entry, Jeffrey, dami gagawin ko sa'yo dirty. Mas masahol pa kay Pepsi, walang mercy. Kada upa ko di rent-free, madya-jetly. Mas smooth pa to kay Presley. Pag dumemsi, isang lefty na sa Gedli, siguradong epilepsy. Tara, suntukan want to sawa. Nagkamali ka ng akala kung tingin mo kaya mo ako na mabata. Nagpakahasa at napuyat mag-ensayo gang umaga, humanda kang humilata. Sobrang gigil ka na banat kung ay para mong kalaban yung si Tyson bagong laya. Di lang 1-2 yung kargada. Pagka-jab may straight pang bala, sabay right hook sa mukha niya. At kapag bubulagta na may kasamang uppercut pa natatama, sabay dahan natatatama kung si Tipsy sa liig, pues ngayon sa pulyong baba. Kahit rhyme scheme and stock every line stock
punchline, puncher type tong ganito eh. Yung nag-i-stack ng rhymes. Isa sa siguro ang strategy ni Bagsik ay dahil nga si Shay slow approach or hindi naman masyadong nag-rap skill. Siguro ang objective niya dito is ma-out-rap si Shay. Ginamitan niya ng punch per punch every line. Makita mo naman sa setup niya. Hindi lang masyadong engaging kasi napakalaki ng lamang ni Shay dahil may theatric siya, yung hand gesture kompleto, yung kumbaga na po project niya na yung punch at nakadagdag yung acting ni Shay para sumakit lalo yung suntok. Habang kung titignan si Bagsik, napakalaking hadlang na nga sa kanya ng boses niya. Tapos hindi kulang pa siya sa galaw. Kumbaga nakatayo lang siya dyan. Gets naman, nire-reserva niya yung hangin niya dahil continuous chain punching yung ginagawa niya. But yun nga, kung yun yung strategy niya, tingin ko hindi gagana. Kasi pag nag-chain punching ka, dapat ang goal mo dyan is every line na mapareact mo sila. So, kung yung goal mo is mapareact sila, ang pagbuo ng chain punch type na scheme is dapat ikaw mismo alam mo yan, gagawin mo talaga mga linyang mapapareact sila kahit sa third or random spot, first line, second line. And let's see. Subukan pumuga pa, pilit magtigas-tigasan kada bara babalandra para kang tinatakalan sa akin lang mayuyupito. Mauugayan walang takas para kang kinukulatang bagong pasok sa presinto. Babanat-banatan ko yan dito. Yung suntok ko abot ng lagpas sa siko at hindi mo to mapipigilan sa lakas na parang presyo lang ng gas tumataas sa kada litro. Kahit ikaw yung paborito, pansimbag lang kita rito. Manood ka ng replay tapos yung dami ng sapak, bilangin mo na lang sa video. Yung mukha mo di mo na malalabas na para bang si Rey Mysterio. Dadalhin kita kay Kristo. Yung mata di na didilat parang tropa lang ni Pio. Tangin na sobrang laki ng epekto ng stumble niya ng una. Kumbaga naging questionable na yung niya. Yung approach niya, kumbaga, feeling ko hindi siya nag-stumble at nag-slip up sa first line niya. Feeling ko makakuha ng decent reaction yung mga gantong piyesa. Yun pa lang yung intro. Alam ko na gusto nyo ring mandamay pa ako ng konsino. Kaya wag kayong mag-alala kasi may bago akong info. Kumusta na yung pinsan mong si Ayu Kobayashi? Sana lalong lumala yung tabingi niya sa mukha na may Bell's palsy. Sobrang hirap pagkausap, laging chapi. Mas abnoy pa yung itsura niya kay Dambi. Sa lahat ng mga pic mukha siyang laging nakawaki para siyang si Boss Atan nakalabas isang mata na si laki ng takoyaki. Hindi niya pa nararanasan buong buhay maging happy. Kasi di niyo siya pinapakita kapag merong birthday party. Tapos pagka pinapalo nyo yung gamit stick pang hockey kaya traumatized yung bata at takot parang si Saki. Pero seryoso. Speaking of sa akin,
Ba't naging takot para si Saki? Traumatized yung bata at takot parang si Saki. Pero seryoso, yung si Shay, lagi yung nakagabay. Pina-insurance niya yung bata talagang mapagbigay para kumita siya ng pera pag maagang namatay. Pero seryoso, baka pagod na rin yung bata. Yo, pero sige. Baka pagod na rin yung bata. Takina. Yo! Mas Sayang. mahaba pa yung buhay sa kanya ng mga Shih Tzu. Sayang yung putang inang chance na makalaban mo si Shay. Then hindi mo pwede kasing hindi mo pwedeng sabihin kinakabahan, nabigla, starstruck. I mean, bro, 1,000 people nag-attend, bro, and 50% dyan ang pinunta kayo. Feeling ko kapabayaan yan. Wala nang kahit konting hope kasi tumor yung major issue. So when she's dying at I see you, here's the final tip I give you, yung gamitin mong pamunas mo ng luha dun yung sobra niyang brain tissue. Di ba ganyan yung gusto mo? Sa battle dapat walang rule. Doon sa anak ni Pukuda, ganyang ginamit mo na tool, kaya lahat ng panlalait ko sa'yo na sinasabi dapat mo ring ma-endure. Kung tingin mo kaya mo akong ilagay sa ataul, wag ka masyadong pakasure. Madami pa akong nireserba dito na pambardagulin, ama. Tekiwado school, lahat ng bullet nakapool, lahat rekta yan sa pool hanggang magkulay kang asul na parang kulay lang ng pinsan mong si Ayo Kobayashi pagkatapos mamatay kasi sakit niya walang cure. Sabi nila, yung stilo ko, ikaw may-ari ng ganito. Kaya ako puro talo dati, kakagaya ko sa'yo. Pero di na para itanggi kung ginagaya ko ba to, kasi kagaya mo lang dati kahit puro mga talo, magcha-champion din ako. Feeling ko maling gameplay ni Bagsik, or talagang malaki lang talaga yung bawas sa aura niya yung slip-ups. Lalo malinis siya yung magsalansan at saka mag-deliver. Para sing parang kung titignan, magkaiba yung personals ni Bagsik at ni Shay. At feeling ko ang pinaka-effective na nag-counter sa style ni Shay is si EJ Power. Shoutouts kay EJ Power. Feeling ko doon na natapos yun na di ba kupal ka dati? So, pag kinupal kita, dapat tanggapin mo kasi kupal ka dati. Kumbaga, past that, na nagawa na ni EJ Power yung mission na kinupal ko na rin anak mo at wala kang magagawa kasi kupal ka dati. And then, pag may sumunod pa dun, parang dating parang, ito na naman. Kumbaga, shit. Parang siya never ending na chain na kung saan pag siya yung bakalaban, yung angles, kailangan kupal ka pa rin, or mas magandang hanapan siya ng mas effective na way para mabaklas yung style niya, nang hindi dumadaan sa ginawa rin ng dati niyang mga kalaban. So, hindi natin i-disregard na yung rap skills, pati yung written ni Bagsik ay hindi. Rhyming niya ay sa na rin talaga. Masasabi mo na sa high level na rhyming. But yung sequencing, feeling ko napaka-random. Walang hindi ako na-hook Kumbaga, dapat ma-hook ka Isa na rin sa factor kapag ganyan is yung pag nag-chain punching ka, dapat yung sequence is continuous. Hindi siya yung patay ka sa first line tapos sa
second line, buhayin ka na naman, tapos papatayin ka ulit sa third line, tapos fourth line, napaka-random na angle na malamang sa malamang yun yung pinakauna mong punchline na naisip. Then, para lang matawid or makagawa ng momentum is pinalabnaw mo na lang gamit yung rhyme scheme. At hindi lang to lang para kay Bagsik. Feeling ko para rin to sa ibang aspiring dyan at up and comer na lalo yung mga nakapasok sa right of way. Congratulations sa mga galing sa iba't ibang liga na deserve nila yan. Nakakaano yun parang hindi naman sa usapan natin kanina is yung unique approach. Kung makikinig ba tayo sa iba, pero for me ito ay constructive criticism dahil feeling ko maraming dumadaan ngayon sa face ni ganyan kay Bagsik na parang paano ko ba gagawin to? Gagamitin kung ano yung meron lang at nag-i-exist na style niya. Imbes na gumawa ng bagong sandata or bagong pang deflect. Kumbaga ang ginagamit na lang nila yung existing na kumbaga dapat as a rapper dapat nakakalikha pa rin tayo ng mga bago pa na pwedeng gayahin at kasi ng ibang tao. Kasi si Shea, masyado siyang mabigat na kalaban Kumbaga, hindi mo alam kung kasi ito. Bibigyan ko kayo sample. Na para hindi nyo sabihin na nagra-random hate lang ako. Punta tayo sa Google. Ayan, Google. Papakita ko sa inyo kung gaano kadali yung chain punching, guys. What rhymes with intention? Kunyari yan, intention. Doon tayo sa pinakamadali. I-breakdown lang natin yung chain punching kung gaano siya. Kumbaga sa mid-level pa lang siya ng guys hanap tayo ng pinakamabisa. Ito, rap pad. Dahil ito yung kuminang sa bato. Siya napaka mid-level or next level lang siya ng ng lazy writing Ako mismo ako na mismo nagdidikit sa webbing na inimbento kong formula na siya na yung last level ng lazy writing dahil yung formula ng webbing is kaya siya binuo kasi tamad ako Parang gano'n. So, papakita kung gaano kadali yung chain punching, guys. Medyo hanapin natin yung mas mahirap. So, andito tayo sa 3 syllables. Dimension. Nakita yung sarili na reflection. Kahit magpekitigas sa yung erection. Na para ba itong boto, naging boto na election. Nagigets nyo ako? Kayang-kaya natin mag-stack ng rhymes ng walang context, guys. Diba? Kung titignan nyo, wala pang context, na siya? Pwede ka na mag-salansan or mag-placing ng kung ano-ano para lang masabing ito. Dito tayo sa dahil gagamitin ko sa my first parang impression hanggang sa depression at tutusok mo sa may sarili mo parang injection. Hindi sa sinasabi kong
hindi na mabisa yan. Pero kasi, yung mga ganyang style is dapat responsibility mo na gawin siyang sa kung ano, kung para saan siya. Kunyari, chain punching, yes, pwede mo siyang gawin, pero ano ba ang intention ng chain punching? Quick tayo, 101. Umalis lang muna tayo sa ang chain punching, ginawa siya para mag-react ang crowd every line. Hindi yung magi-stuck ka lang. Kumbaga, kaya ko nasabi malapit siya sa lazy writing kasi yung intention magkaiba eh. Kumbaga, yung mismong formula ng chain punching is ang intention niya, hindi mo nasusunod. It's per Bagsik performance to. Kasi hindi mo naman pwede sabihin na maganda yung flow na ginawa niya at maganda rin yung stock niya. Kaso yun nga, masyado siyang random para lang masabi. Isa pa, bago tayo lumipat, what rhymes with ano bang pwedeng gamitin? What rhymes with Heaven's Gate? Bago pa magkaroon ng sa computer, para to sa mga iba, bago pa makapag-search yung natin, yung sa computer natin, is nakaisip na ako ng Heaven's Gate. Pwede mo na siyang stack up na agad hindi, para madali, elevate, di ba? Tangina. Yan tayo sa 3 syllables para madali. Turo patalog ito. Bigla pa na naman ako nagturo. Pukin ng sorry guys medyo na rin kasi ako. Gusto ko lang linawin sa inyo kung anong pinagkaiba ng fucking So dito, meron tayong word na kung saan 3 syllables na maganda pakinggan kapag in-stack mo. So yun. Ganito siya kadali. Pagkatapos kong manalo sa iyo, nag-celebrate, sa pinakita ko na para naman na-demonstrate, dahil dedicate, hanggang ngayon, assuming ka sa akin na sino na parang lemonade, ibabalik ko, normal sa parang regulate kasi na-resonate na parang escalate na. Nagigets nyo? Pwede mo pang palit-palitan ng hindi ka talaga nag-e-effort Nagigets nyo guys? Hindi to pambabatikos sa ginawa ni Bagsik, pero you should put some more effort into your craft. Kasi ganito yun tignan nyo na lang yung effort na ginagawa ni Shay mula sa presentation, choices of words. Kaya big deal ang choices of words dahil dun pa lang, pwede ka na bumuo ng senaryo sa utak ng nakikinig. At hindi maligaw yung nakikinig. Nagre-reflect to sa style ni Bagsik na, yun nga, yung sinasabi ni Shay na hindi ka ang pinagkaiba is nagre-real talk ako, ikaw para kang tomboy na nagre-reklamo sa barangay. So, yun. Pwede mo pang ibahin, penetrate, educate, para renovate, nag-decimate, nag-emulate, pagkatapos mag-devastate, ventilate, nag-replicate, pagkatapos mag-predicate, translate, to delegate. Let's stop this shit. Pero yun nga, ko lang, pinakita ko kung bakit tinutulig siya yung ganyan. Maraming battle MC ngayon na nagkiklaim na I'm doing this, yung ginawa ko doing that. Marami rin nagkiklaim na ang holorhyme is holorhyme lang, itugma mo lahat without fucking sense. Isang disrespect na nga yung i-rhyme mo lang lahat tas walang connect sa isa't isa, basta ma-rhyme mo lang lahat. Yun yung pinaka-disrespect ng holorhyme
At ang pinaka-formula talaga ng holorhyme is hindi lang basta nagra-rhyme lahat. Dapat, kaya nga siya holo eh. Meron tayong tinatawag na homonym, holonym. Diba parang homophone. Dapat meron siyang kahit isang line na kung saan pwede mo ba siyang basahin both ways na mag-iiba yung context niya kapag nabasa mo. Pwede mo siyang basahin ng surface level at iba yung tinutukoy niya. At kapag na-dig mo yung second meaning na nakatago, ito ang example ng holorhyme. Kung sa dilim ay kapa ka ng kapa. Siyempre, normal phrase yung sa dilim ay kapa ka ng kapa. At sa second level niya is kung sa dilim may kapa ka ng kapa. So yun, kumbaga isang example lang siya ng pseudo shit na kiniklaim ng iba na I'm doing this, I'm doing that. So yun, maging student tayo, matuto tayong magbasa. Para sa inyo, bibigyan ko kayo ng website. You can search ito, literary, para to sa mga masugid nating nakasunod sa Isarap. Sorry kung bigla ako nag-lesson dito. At alam niyo naman ako, na-miss ko yung mga estudyante ko. Kahit ano dito sa dalawang sa dalawang link na to. Check it out. Yan. literarydevices.net. So, andyan yung iba't ibang style na pwedeng gamitin na hindi pa na-i-introduce sa battle rap. Para sa inyo na yan, guys. Yung iba dyan, hindi sa writing, hindi lang sa punchline setup. Marami tayong matututunan kasi sa school ang tinuro lang sa atin is yung kailangan natin for everyday shit. So yan, may accumulation, ad hominem. Baga, kung gusto mo talagang mabilib sa'yo yung tao, maging responsible ka sa dapat ma-back up mo yung claim mo na malakas ka. So yun, guys, pasensya na. Mapahaba tayo doon. Round 1 clear siya, hindi lang edge, body bag in all direction and all means. So yun, love you guys. Round 2 Shay. Fake news peddler talaga. Sana nabatid nyo na ngayon. Ayu Kobayashi, pinsan ko, bobo, kapatid ko yun. Ano? Diba? Maging tayo. Accurate. Kumbaga, ang hirap yun eh. Kumbaga, lumalampas ka na sa line ng dapat kung ano yung... Wala naman talagang rules at line. Pero bilang tao, bilang lalaki, lumalampas ka na sa linya na kung saan pwede ba bang tawagin battle rap o gusto mo talaga ng away, then hindi ka nagiging accurate sa ginagawa mo, hindi mo na trabaho na maayos, talaga madadali ka ng ganyan. Ba naman to? Yung pag nagbanggit ng personals, talagang ang bobo. Sakto binanggit yung kapatid kong nasa Japan kasi yung round mo nakaka-antok, yo. Tangina, bad bars pero nasa tamang context, kaya goddamn. Kaya dito, Bagsik. Alam mo, nung round 1 mo kay Cygnus, bilib na sana ako sa'yo. Kasi inamin niya na dati puro siya imbento, pero magsispit na daw ng totoo. Kaso sa sumunod na mga linya, aking napagtanto, sinungaling talaga to. Sabi ba naman, ito ang comeback ng idol nyo. Lo, idol? O lolo, wala may idol sa'yo? Ano a-idolin sa'yo?
Rhyme scheme mong mahaba, parang baba ni Kilan. Mataas na rhyme count, pero meaning wala namang bilang. Palamuti lang, aanhin yan kung fake dinudura mo. Reality at sinasabi, dapat ang tinutugma mo. Yeah. Kasi laban niya kay... Sino ba yon? C9, hindi. Yung isa pa. Sino yon? Letter C Shit. din. Sequence. Tangina, Kasi laban niya grabe. kay Sequence. Hindi daw. Insulto, pare. Ang ina, no? Mga walang kwentang MC kasi, hindi ko maalala. Laban niya kay Sequence. Hindi daw siya handa. Pero si Sir Deo andon. Ginawa niyang taga-abot ng props. Tapos pareho silang nakabarong. Merong family picture. Tarp. Abo ng tita. Partida. Hindi pa handa yan. Nagbarong lang siya sa laban kasi paglalamayan. Kasi kahit desperado galawan, hindi pa rin nanalo. Kahit ang daming binitbit, walang binatbat si Gago. Sabay sisi kay Deo. Yung timing niya kasi, hindi niya kabis... Kita nyo, hindi siya nag-i-stay sa isang template. Yun yung sinasabi ko sa inyo, guys. Kaya need nyo magbasa or magdagdag kaalaman para sa mga aspiring at sa mga nakikinig dyan na up-and-comer. Yung mga simpleng, ito na open na rin ni Balakid to or Kuya Allen, shoutout sa'yo. Yung simpleng, yung sweet na binatbat, marami ng bit-bit binatbat. Hindi naman kasi ABC lang yung pattern ng pagbuo ng punchline. May iba't ibang types ng iba't ibang structure upang makakuha ka ng reaction sa crowd. Hindi lang basta personals. Ay. Sa... Si kay Deo. Yung timing niya kasi, hindi niya kabisa. Puta, binakapan ka na, binackstab mo pa. Siya ang nag-direct. When he got wrecked, nagre-reklamo. Alam mo yung cons nung plano kay Sequence, tanggapin mo consequence ng ginawa mo. Yung nagbigay sa'yo ng props, didis mo. Wak bilang tao. Wak bilang MC. Wala na ngang bilang at abilidad, wala pang accountability. Sabay nagfe-flex pa sa battle na mayaman kaysa malakas negosyo nila. Pagkatapos naman ng laban, bilhin na kayo chili garlic, 35 pesos isa. Walang masama. Pero battle rap eh, nakakanipis siya ng aura. Tangina mo, di ka na nga makaspit ng quotable, nag-iisip ka pa ng quota. Oh. Paborito na itong nilalait, pamilya, pera, trabaho ng kalaban. O anong mapiling matapat sa taong di mo kayang yabangan? Balita ko, call center agent daw ang hayop na yan. Oh, 2 taon mong sahod, isang laban ko lang. Anong flex? Sabi kay Batas, nasira kasi laptop ko, kaya 2 years akong di nakagawa ng kanta. Ay, wala kang PC? Oh, pampiso net, papalitan mong barya. Mura lang MacBook ah. Grabing ano yan, no? Grabing in your face na parang... grabe na rin yung... Hindi ko alam kung totoo yung mga claims ni Shay about sa ginamit ni Bagsik or sinabi. But kung titignan nyo, yung atake nito medyo ano to, medyo masakit. Sorry, nawawala yung ano. No, parang grabe ka na mag-reason na ano ka, na delay yung music dahil sa nasira yung laptop. Oh, pampiso. Ito lang, kung ba't binibigyan ko ng props yung mga ganun. Kumbaga, ang daming way para umatake, di ba? Parang, nasa creativity lang din yan nakabase. Kumbaga, yung mga simple ganun, pwede mo pang gawing butas eh. Net, papalitan mong barya. Mura lang MacBook ah. Sorry guys, yung presyo di ko alam. Nung bumalik kasi ko, yung presyo di ko tinignan. Oh.
Anyari, kala ko ba dami kang pera sa bangko? Wala kang cash? How about credit card? Oh, shit. Yung credit card mo, limitado? Oh. Sobrang talunan. Daig din ng mga adik sa kanto. Buti sila para sa pangarap, benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado. Hindi mahal yung laptop. Di mo lang mahal ginagawa mo. That's what I'm talking about, boy. That's what I'm talking about. Kumbaga, yung creativity mo, kayang-kaya kang dalhin kahit saan. Kung hahasain mo yung, alam mo yun, yung parte na yan ng abilidad mo, gagawa ka ng way. Ito yung kanina ko pa sinasabi, yung pinagkaiba ng gumagamit na yung existing na mga sandata at saka kalasag. While si Shay, even though onte pa lang ata laban ni Bagsik na nasa internet, is nagawa niya pa rin ng paraan. Then, yung punchline about doon sa laptop na ginawang rason is kumonekta pa rin sa integridad niya sa ginagawa niya. Kasi isipin mo, kung yung angle niya dito is puro ka reason, then binagsak niya sa hindi mahal yung laptop, di mo lang mahal ginagawa mo, na nagre-reflect din pabalik kay Shay na mahal niya yung ginagawa niya, kaya kahit na ang hirap mong makuha na ng info sa ilang battle na nag-exist, is nahanapan pa rin kita ng butas. Hindi ko alam kung nakita niya yan sa podcast ni Bagsik at Batas. So, yun. Kumbaga nababack up yung ano mo, yung practice what you preach. Yun yung nakikita ko dito kay Shay. Kaya pag nagmamataas to, puta, Sapa. pitbuk sa kanto. Putado about... Ang ganda kumbaga, ito stock din siya. Chain punching din siya. Pero, hindi nalalayo sa konteksto. Nagagamit niya pa yung knowledge ng konyo na nasa laylayan at ng mga nasa streets. Kumbaga, hindi siya nag-i-stack ng random. Kumbaga, nagamit niya pa yung meme or yung mga post na daig ka pa ng crackhead. Kasi yung crackhead, kahit walang-wala na, nakagawa pa rin ng paraan para makagamit. While ikaw, na maraming ways or maraming may privilege na makapagtrabaho or di mo man lang magawa ng paraan yung laptop na hindi naman di ba? Shit. Or hindi man yun. Ang punto niya dito is hindi man laptop, may other ways pa pwede kang maki-record sa iba. Kaso mas pinili mo mag-reason out. Kaya shoutout sa ni Shay na to, tangin na solid yun. Credit card. At inuunsulto niya pa. Yung credit card mo, limitado? Sobrang talunan. Daig din ng mga adik sa kanto. Buti sila para sa pangarap, benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado. Hindi mahal yung laptop. Di mo lang mahal ginagawa mo. Kaya pag nagmamataas to, puta, pilit na pilit. Tangina mo, wag kang elitista. Hindi ka elite. Ano kala mo sa dream match? Mananalo ka sa dream match mo? Managinip ka dyan. Hindi ka mahirap kalaban. Mahirap ka lang. Pero may business daw yan. For your information, Google Map nyo yung location. JM8 Metal Fabrication. Hindi yung gasoline station. Yung nagpinta nga ata. Dun sa Blue na Yero, andun yung Bagchik. Yung kainang ng gigitata. Tangina, nagtitinda ka ng pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Ang ganda lang din ng niya, ng paglatag niya. Hindi lahat pahayag.
hindi lahat paturol, hindi lahat salaysay. Ano siya eh, more like binibigay niya sa tao yung ano eh, kumbaga Poncio Pilato. Pwede mong i-approach at ibagsak yun ng, ba't ka magtitinda ng pagkain sa loob ng tindahan ng bakal? Then, cricket. Pero, dahil nga, alam niya rin yung, kung totoo nagteatro si Shay, alam niya yung timing, alam niya yung presentation na nababagay sa line. Kita mo tumawa yung tao. Diba? Tumawa yung tao kasi binigay niya sa tao yung judgment kung nakakatawa ba yun or ano yung questionable yun eh. Taka na pagkain sa loob ng pagawaan ng bakal. Langya ka? Ano yung chicken mo? Hindi lang rich in protein, may iron pang kasama. Kaya pala yung presyo, steel. At according sa nakataste, pati lasa, hindi na nahiya. Sa bagay, sanay nga pala yan maghain ng fabricated na bara. May battle daw siya kay Looney. Sabi kay Manda, sila'y nag-battle nga ba? Wala akong maalala. Versus Apex, hindi daw tumodo. Hindi 100%. Pero nung battle, sisiguraduhin ko ako mananalo. Pagsik, ayusin mo naman yung kwento. Kasi nag-try out ka ng 3 beses. Ew, kahit ang haba ng pila. So you're saying, nagpakahirap kang pumasok para i-take for granted yung liga? Oh, yeah. I mean, ganun din naman ako pero ang pinagkaiba kasi nananalo pa rin kahit kulang. Hindi, joke lang. Patitiwala ni Enigma? So hindi ka pala professional. Pinangarap mo to ng matagal. Ano yung 12 mong talo? Intentional? Pero kahit tumodo ka ngayon, resulta di magbabago. Mananalo ka lang sa akin sa paramihan ng talo. At since magpapalusot lang din, unahan ko na ang batang to. Hindi mo kasalanan na matalo. Siya kalaban mo. Yeah. Para sa akin, isa tong public execution. Kumbaga, hindi lang ilang layers yung comparison yung ginagawa. At ginagawa niya yun sabay-sabay. Layers ng katayuan sa kultura at larangan, achievement, layers sa work ethics at integridad, layers sa social status, yung mayaman ka ba? Kumbaga, iniinsulto niya si Bagsik sabay-sabay sa magkakaibang aspeto. At yung napansin ko ngayon na medyo na-pick up ko base sa napapanood ko kay Shay ngayon is ang ganda lang din ng binibigay niya sa tao yung desisyon kung katawa-tawa ba to or hindi. Kasi pag ninag-react yung tao, okay lang eh. Pero dahil nga binibigay niya sa tao yung desisyon kung nakakatawa ba to, pantanga ba tong desisyon na ginawa niya is nagkakaroon ng reaction yung mga lines na kung ibibitaw ng iba, hindi re-reactan. Kumbaga, ang ganda ng serving niya. Di ko rin alam kung tama yung mga terms ko, pero yun. Kung ano yung pumasok sa isip ko, base sa nakita ko, yun lang yun. Round 2, Bagsik. Sana bago ko start to, may on the spot siyang ma-improve. Game! Yo, game! Sa Angat konti. Yo! Sa pinakita mo ngayon, masasabi ko, lupit. Buti kahit galing injury, marunong ka pa rin humit. Parang si Tyson Fury lang na veteran bumalik. Nag-aasam pa na mag-champion yan ulit, pero bagsak yan sa sahig kasi kalaban mo, Usyk. Yun na ba? Usyk.
Yung sinasabi niyong kasing lakas ng hydrogen na madalas kong nababasa dun sa news at article, kahit galing pa sa hell, nag-aapoy mo na papel, punong-puno tong gasolina, babalik kita sa shell. Yung balang-alang ng sundalo, di mo kayang salagin. Nagkamali ka ng sulpot, nakakalimot ka pa atang nasa gera ka pa, sir. Kaya yung crosser priniper na parang malapa ni sir. Kapag si mata yung lumitaw may nakatutok na barel, raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber. Raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber kahit ilang diameter tumatagos to sa pader. Tatataren sabay ibabaon sa lupa. Ang patuan masaker. Shit. Ibabalik ko na sa'yo yung hiniram ko na estilo. Mas matalas na ngayon yung pantatara kong kutsilyo. Nung ako yung gumagamit, lalo yung naging pulido. Di ba kahit sa dilemas, delikado yung anino? Kaso lang lugi ako kung sa reaction lang babase. Lalo pag yung mga crowd ngayong gabi hindi balanse. Siyempre, mas papaboran pag mas sikat yung nagsasabi kahit na gamit na dati yung gamitin mong atake. Alam kong babanatan mo ako ng rape na angle. Shit. Matagal na kitang basa. Kita Ang nyo? kapal- Hindi ko alam kung dito ko nasabi to. Yung, shit. Idagdag nyo na rin sa criteria or sa factors yung pag nagsusulat is yung depensa. Hindi lang opensa kasi merong depensa na pag nilatag ko to before ikaw, pwede kong ma-dismantle yung incoming angle mo pertaining sa dinidepensahan kong angle. While ito is in fighting, di ba? Parang binibigyan mo ng baril yung kalaban mo, binibigyan mo ng bale, parang alam kong may angle ka about dito. Ikaw mismo, alam mong gagamitin sa iyong kalaban. I'm sorry, paring Julianico, marami lang ako napapansin na mali mo kasi din ang mukha mo para dyan mag-akusa. Ni wala kang ebidensyang mapakita na dala. Para ka lang nagsusulat gamit yung lapis na walang tasa. Kaya ngayon alam ko na kung ba't hindi mo napasa yung bar exam mo at lisensya sa pag-aabugas siya. Kasi tang ina. Sobrang random. Alam kong tirahin mo ako about sa rape. Oh my God. Bala sa sentido yun. mas piniling maging rapper para maging popular. Kaso lang ganun. Ang masakit, wala pang angle si Shay about that. Tapos hindi rin ganun katibay yung depensang nilatag niya na alam kung titirahin mo kaya hindi ka pumasa sa abogas siya. Ang daming rookie mistakes. Pa rin mapa-examan o sa battle niya, bagsak pa rin sa bar. Ako yung pinakamahirap mo na subject. Sa akin di ka tatagal. Hindi tapos nung college. Ngayon alam ko na kung ba't wala ka sa aral. Di ba sabi mo kay Abra lately, lalo siyang naging sablay? Yung buhay niya lalong nasira after when his mother died. Pero aminin mo yung totoo, naiinggit ka deep inside. Cause your mother is still alive. Pero para sa kanya, matagal na siyang patay. Gamit na ata yun ni ano. Di ko alam Alam ko ginamit ni Apex kay Bagsik yun sa quarantine di ba? Oo, alam ko si Apex gumamit kay Bagsik nun. Damn, Bagsik, kung may mistake counts, tang-inang yan, ang dami mo na. Ano pangalan niya? Mami Luisa? Hello po, Mami Luisa. Kumusta po dyan sa Japan? Yung anak niyo pong si Shay, dinis kayo sa kanta niyan. Sabi niya sa pagrarap, huwag yun na siyang pakialaman. Pasensya na, hindi niya lang kayo naiintindihan. Yung mga hirap niyo at pagod, di naman niya yun alam.
Basta mag-ingat kayo dyan, magpalakas ng katawan. Kumain sa tama ng oras, huwag niyong kakaligtaan. Salamat po sa padala at gagamitin ko lahat yun sa mabuting paraan. Pagbubutihan ko palalo para di nyo na kailangan magtrabaho sa Japan. Ganyan din sasabihin mo kung matinong anak ka lang. Kaso hindi. Mas pinipiling magreklamo ni Ungas. Kaya nasipa yan sa college kasi nga wala yang class. Yung frustration niya sa buhay sa kanta nilalabas. Kung sa bagay, pag tumira ka ng nanay, papasa ka sa batas. Natutuwa kaya sa'yo, si Lolo Alan Alcala. Mula pa lang nung pagkabata, yun na yung kasama niya. Kaso lang paasa ka. Doon sa kurso mo na lo, hindi ka pala papasa. Kaya yung puso inatake, sobrang pagkadismaya. Ayun si Lolo Alan niya, ngayon tuloy ala na siya. Kasi puro kadota. Kaso lang yung lolo mo wala siyang aegis na suot. Buti pa doon pwedeng i-long game, bakit buhay niya na short? Hindi na yon mare-reset kahit pa may refresher orb. Nagro-roshan ka pa noon, di mo alam yung lolo mo, ayun, kinuha na ni Lord. Kaka-computer niya sa kwarto, hindi niya napansin. Puro Dota tong si Gago, laging inuuna stream. Kaya nga dapat di na yan nabiyayaan ng supling kasi baka magaya lang din sa anak ni Kuya Kim. Saan na yung ano? Di ba yan yung dahilan? Saan na yung Kung direction? ba't ang dami mong complain? Galit ka dun sa nanay mo kasi iniwan niya kayo para yung needs mo masustain. Tapos ganun din gagawin mo sa anak mo na si Cray. Tingin mo ba sa pagbababad mo sa games ngayon, hindi kayo the same? Tapos parang kanina, ipagyayabang mo na successful ka. Bakit? Kasi ikaw yung mas mayaman. Madaming uri ng success, magkaiba tayo ng timbangan. Ako kahit galing sa trabaho, yung anak ko nagagawa kong alagaan. Eh ikaw pag yung anak mo umiyak, nilalaglag mo sa hagdanan. Papanood ko sa kanya mga baklang naglalaplapan. Parang si Shaboy at Sirdeo. Para tuluyan siya na mabaliw na parang si Claudine Barreto. Kahit na humihinga, buhay ko siyang isisimento. Para merong kalaro si Ayo Kobayashi dun sa may impyerno. Yo! Ano, magpapanggap ka na? Bigla kang gaganti kunwari. Pero di mo inaayos yung basura mong ugali. Alam kong babalik mo yan at payo lang din kung sakali. Huwag ka ditong magrebat dun sa anak mo ka bumawi. Oh my God. Hindi ko alam kung nasasabihin ko. Sorry guys, wala akong malabas or wala akong ma-breakdown guys. Plain as simple. Walang hidden meanings, walang hard hittings, walang monotonous. Round 3 siya eh. Hindi pang disregard sa paulit-ulit natin sasabihin, pero para sa akin hindi siya nag-put ng extra effort. Alam mo yung humakbang ka na lang, hindi ka pa tumakbo. Kumbaga, kung may chance ka na makagalaw or makaalis sa current place mo, pwede ka naman tumakbo, ba't ka pa humakbang lang? So, ang pinagkaiba lang nun is yung extra effort. Diba? Nagigets nyo ako guys. Kumbaga, hindi para i-disregard yung ginawa ni Bagsik, dahil kung mas madaling yung lazy writing at pagmukain tong intricate. Tandaan nyo yan. Yan yung gusto ko sabihin. But, para sa mga taong artistic yung yung utak,
Napakalitaw ng pinaglaanan talaga ng oras at saka effort laban sa ano ba sasabihin to? Pseudo type shit eh. Yun eh. Alam mo yun. So yun, Shay, round 3. Nag-reference pa ng Dota. Ano sabi niya? Aegis? Aba, bobo talaga yun eh. Talaga eh, no? Anong Aegis? Aegis, tanga. Ano ba naman yan? Yung mga English? English ka pa kasi. Di ba? Daming noticeable sa mga mistakes ni Bagsik. Now, ang hirap anuhin yan. Ang hirap niyan kung ikaw yun nasa live tapos main event, 1,000 people yun nanood. Ang hirap i-depensa na sarili dyan. Pero sa looks naman ni Bagsik, mukhang nag-e-enjoy naman siya dahil baka idol niya rin Tanga. talaga. Ano ba naman yan? Yung mga English? English ka pa kasi. Di mo naman kayang i-pronounce na maayos. Alam mo, buong round mo habang nakikinig ako, magre-rebat ba ako? Tangina, kailan ba ito matatapos? Ay, nako, Bagsik. Tignan mo, naantok na sila, oh. Ang ina ka. Anyway, sabi nito sa podcast, ako daw sana GOAT niya. Kaso, tinalo ako ni EJ Power. Oh, sino nagsabi? Mga tinalo ko sa isa buhay ng mga huradong squatter? Sino? Yung isang judge na binasa yung laban kung sino mas dark? Si Plasman Tanga? O si Shernan na insecure sa mga taong mas maganda kutis sa kanya? Sino? Paanong talo? Kung pagkatapos ng laban, pangalan ko sigaw ng tao kasi nakita nila na mas may honor pa ako kaysa sa sundalo. Paanong talo? Kung pinangako ko sa sariling di ko dadamay anak niyang bago at kahit dinamay sa akin, di ako gumante. Hindi madali pero nagawa ko. So paanong talo? Damn! Porket pigil para sa'yo, nanghina na ako? Tandaan mo, mas madali magpalipad kaysa magpahinto ng eroplano. Damn! Aking pagiging kontrolado bilang fanboy, ikatuwa mo. Hindi ako naging maamo. Yung demonyo sa loob, ako na yung amo. Hindi ka makarelate, palibasa, immature ka pa. Parang batang ni-rape mo noon. Ayan na. Diba? Diba? Yan yung sinasabi ko. So, kung mag-set up ka ng defense or nasasabi natin sagging, kumbaga sa Mario Kart, kung mag-set up ka ng sagging, dapat kadulas-dulas talaga. Or meron kang yung depensa mo, opensa na rin. Or mababack up mo ng claims na ganito yan, ganito siya. Kanina parang inviting eh. Alam kong, ngayon, isa sa rookie mistake, alam kong may angles ka about rape. Kaya mahirap mahirap para sa mga fan na hindi nagbabattle rap. Sobrang hirap mag-predict. Kasi pwede mo i-predict yung sasabihin niya, pero ang tanong, kailan niya gagamitin? Pwede mong i-set up to sa 1, pero pagdating sa 3 niya pa gagamitin. Kumbaga yung duration ng defense na yun na sinet up is sabihin mo na sa ikli ng attention span ng mga tao ngayon is baka next round wala na yun. Kung hindi niya yung binanggit, limot na rin ng tao na dinepensahan mo na yung angulo na yun. And sa round 3, parang pag nilatag niya yun, imbis na mabawasan yung damage, is dinagdagan mo pa. So yun. Ano gusto mo? Bumaba ako sa level ni EJ? Anak mong babae, rapin ko ngayon? Fuck that. Di ako gaya niyong mga desperadong tanga. Saka, andyan ka naman ng tatay niyang rapist na gagawa nun sa kanya. College days nagkakaso sa tondo ng molestya ng bata. Yung 12 years old, kinantot ng walang konsensya o awa. Sa hirap ng buhay, yung kabila nakipag-areglo na lang.
Sila naman dahil sa hiya lumipat ng Bulacan. Tangina. Putya, may something in common pala si Apex at Bagsik. Parehong nagpumilit pumasok pagdating sa loob na patalsik. Ngayon, congrats, may anak ka na. Babae pa talaga. Pero sabi ng iba, karma. Pero bata, babae, blessing yun sa kanya. Oh. Kasi kahit marinig siya magsabi ng who's your daddy, walang magtataka. Playtime lang maiisip ni Mami, kinakantot niya na pala. Ay, grabe ka. Ano pangalan ng baby girl mo? Tangina, grabe to. Fuck. Pinakitaan ka ng totoong kupal. Shit. Oh. Magsabi ng who's your daddy, walang magtataka. Playtime lang maiisip. Pag ganyan, sapakan na dapat yan eh. Isa sa na-overlook at na hindi na-appreciate din ng tao, yung tibay ng dibdib din ng mga battle rapper, no? Kumbaga, sa amin parang wala na lang dahil profesyon namin na tumayo dyan. Pero sa ngayon, nakikita ko yung yung pwedeng maging epekto sa magiging anak. Napaka brutal ng battle rap para mag-expose ng isang tao. Kasi you got time, you got witnesses, you got people behind you that visual mo makikitang nag-a-agree, and sabihin mo mang hindi totoo, pero the way mo ilatag yung linya, yung believability, parang tangina, kay Shay ka pa talaga nagkupal. Di ba? Shit. Ni Mami, kinakantot niya na pala. Damn. Ano pangalan ng baby girl mo? Max, hindi ba? Ano yan, pag walang nakatingin, dinadagdagan ng Viva? Pag umiiyak siya, anong pacifier? Burat mo? Ah, grabe. Pag inaantok, ano yung lalabay? Buksan mo, papasukin ako. I love you. Shit, na nakikita mo yung damage kay Bagsik. Parang bukod sa ramdam niya ng talo siya, yung composure niya, as after ilang years mapapanood yan ng anak niya. Damn. And babae pa. Kaya isa yun sa hindi na-appreciate din ng mga fans na after battle, ano mo yun, hindi man totoo yung angle or totoo, bibit-bitin niya ng MC. Kunyari, tinawag mong pusher si ganito, kahit hindi naman talaga, nagsasabo si ganito, porket payat. Tapos, as a parent, di ba? Dadating ang panahon na magkakaroon sila ng isip na talaga para questionin yung lahat. Tapos mapapanood nila yun, no? Ba, nang rape ka ba talaga? Ang napaka-brutal ng battle fucking rap. Hey Max, tara, makipag-make love ka sa akin. Come, kiss mo itlog ko. Alam mo, diyan ka galing. Damn! You came from my cum, and this is where my cum comes from. I'm coming. Tangina, demonyo ka. Hindi, ito'y possibilities lamang. Di na... Tangina. Grabe ka, Shay. Dala. Hindi, ito'y possibilities lamang. Di natin nalalaman ang mga kaganapan sa kanyang tahanan. Pero may rape siyang kaso. Nakatatlong tryout si Gago. Dun pa lang alam nyo nang hilig niya nang ipilit sarili sa ibang tao. Ow! Di lang yan, marami pang halimbawang alanganin. Pero sapat na yan upang bigyan asawa niya ng warning. Ma'am, ang greatest predictor ng future behavior ay ang past behavior natin. Oh. And the math is mathing. Bantayan mo anak nyo, posible niyang gasain. Aray ko. Tangina. Rookie mistake pa. Dadagdag ko para kay Bagsik is like
nag-agree ka sa sinasabi ni Shay. Oh my fucking God. Oh, ganyan umanggel. Real talk. May purpose na maganda. Oh, pag uwi niyan mamaya, magpa-practice din yan sumilip ng butas sa puki ng anak niya. Grabe. Di ba? Ano? Di ba? Ganyan gusto mo? Kasi saktan daw ang kalaban ang goal neto. Alam mo kung ano masakit? Yung mahambing sa'yo, tarantado, wala tayong pagkakapareho. Nagbubukas ka lang ng Facebook, tas gagawan mo ng kwento. Nagbubukas ako ng isip, kada may nakakadwelo. Bawat sinasabi, may purpose, bagay na wala ka. Puro ka lang bla 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 pamilya, bla 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 asawa. Kahit may ibang way, yun ang favorite niyang ruta. Same shit, yung name, may edit lang po niya. Plain, basic, the creative, basura. So paano niyang estilo mo kay Shay nakuha? Tangin ang personals yan. Generic ang puta. Ewan ko ba kay Looney, ba't pinag-break it down ka pa? Loons, nag-expect ka ng magandang input sa walang output na maganda? Buti na lang yung episode, nakakatawa. Di, magkatabi sila. Sabi ni Looney, hindi naman pagalingan maging chismoso sa battle rap eh. Gago yung tenga ni Bagsik na mula. Shit, hindi mo... Kahit demon talaga yung ginagawa ni Shay dito, hindi mo pwedeng sabihin hindi mo dapat ginagawa yan. Kasi, una sa lahat, ang pinakaunang tatapal dyan is creativity. Connecting points, mababack up ng another katangahan. Dito lang sa battle rap lang nag-exist yung wrong plus wrong equals right. And yun yung kanina ko pa sinasabi, yung comparison ng gumawa ka lang ng kwento sa trinabaho mo talaga, di ba? Isipin mo, putang ina, wala akong, kahit nasabihin mong battle rap dictionary ako, wala akong oras para manood ng interview ng iba. And Shay, ginawa niya yung job niya, job well done. Congrats agad. Battle rap eh. Gago yung tenga ni Bagsik na mula. Inamin niya rin dun sa episode na nasasaktan siya pag may pambabas na nababasa. Kaka-personals, pati comments, pine-personal na ni Gaga. Guys, please, mas i-bash nyo pa sana. Yung hate comment na may pinakamaraming like dito sa video, may 10,000, make sure may GCash number na kasama. Yeah, sobrang to. Magkukupal-kupal ka pag ikaw kinupal, magngangawa ka. Ako, mga komentong negatibo, binabasa sa streams ko na nakangiti o nakatawa. Kaya paano ko naging tamod tong iyaking to? Tangina mo, di kita kinikilala. Kahit magpaka-Shay ka pa, mula persona, personals, estilo ng mga bara. Si Christopher John Ongkiko, hindi mo magagaya. Damn! And that's it. Grabe si Shay dito sa laban na to. Tangina, breakdown, character assassination, tapos binuhay, tapos pinatay ulit. Diba? Na-cover niya lahat ng grounds. At feeling ko naman, kay Bagsik naman, feeling ko wrong strategy lang din. Hindi naman siya yung sa kiniklaim natin na or sa mga comments na sinasabing wak siya or siya. Maling strategy lang. Wrong strategy sa isang bagay can make you look bad at kayang yung nabuo mo or yung mga accomplishment mo kayang dumisa ng strategy. Wala akong masyadong masabi. Grabe yung grabe yung ginawa ni Shay. Hindi lang siya basta hindi lang siya angles, hindi lang siya dark humor, hindi lang din siya taste your own medicine type shit.
insulto, to the highest level yung ginawa niya. Isipin mo, after ipamukha sa yung better siya sa lahat ng aspeto, rap, accomplishment, profesyon, buhay, accolades, i-end niya na yung pinaka kupal na comment, bibigyan niya 10,000. Gaano ka petty? Parang god damn, that's too much, bro. Body bag sa iba't ibang aspeto. Sobrang nakakatuwang makita si Shay na ganito. Alam mo yun, gusto mo pang i-up yung craft mo dahil siya nga ilang years nang nagpa-battle rap. But still, nakikitaan niya pa rin yung nakakahanap pa rin siya ng apoy at gasolina sa sarili niyang baga, di ba? Parang, and hindi siya pabaya. At nabawasan na yung niya, yung totoong haba ng rounds niya. Kumbaga dito, pwede mo na sabihin dahil sa reaction yan, mas ang nakikita ko dito ay si Shay ay mas naging lethal, less is more. Na nakokontrol niya na rin yung haba ng niya, setup. Na nagiging na siya, pinakamahaba niya na dito, 8, pero sumuntok pa rin ng malila. Na-contain niya na yung kanya strength at nagagamit niya na as a weapon talaga. So, yun. Si Bagsik naman, feeling ko malakas pa rin. Ang kaso lang, kalaban mo kasi strategist Tsaka veterano na sa larangan ng ganito. Ilang battle na yung nilabanan, ilang liga na yung sinampahan. At feeling ko sa piyesang hinanda mo, hindi naman malapit na rin siya sa in-underestimate mo yung ability ng kalaban mo at saka yung kapasidad niya. Parang ang sisi hindi sa malakas si Shay. Ang sisi is hindi ka nagbigay ng sapat na effort at time para kilalanin at kilatisin, or kahit ni na lang i-compare yung stats. Para sa akin, kaya binibigyan ko ng palakpak at saludo yung may mga handa na pre-med rebat. Idagdag natin yan na pagiging ready yan pagiging yung tipong rebat na hindi kasama sa piyesa mo pero nakahanda pa rin at sa ulo mo. Yan yung next level ng battle rap. Hindi na yun yung ay naka pre-med ka tanga ka pala talagang hahandaan ko yun kasi di ba battle rap is random. Pwedeng bukas tanga ka tapos susunod na laban mo patay. So sana magsilbing lesson to para sa mga tinetake yung bukod sa opportunity at chance, bukod sa platform, tinetake for granted nila yung tao na yung tao na hintay, kumbaga hindi para sabihin na dapat ginagawa natin to para sa kanila. Hindi. Pero, kaya nga kahit nakatayo dyan kasi hindi lang sila audience, party sila ng palabas. At hindi mabubuo ang isang magandang palabas kung sa isang parte, hindi mo makita. Yes, it takes 2 to tango, pero nasa harap tayo ng 5,000 tao. Sila, robot. So, next time, alam ko naman hindi ako yung
fit na person para sabihin to kay Bagsik dahil si Bagsik yung nandyan. Ako, ban. Pwede niya sabihin na, kupal ka pala eh. Ano ba, hindi ka nga makatapak dito. But still, feeling ko kaya, kailangan mo evaluate yung ano mo. Kailangan mo yung mag-reflect at i-check din ang sarili. Baka masyado mo sa sobrang taas ng tingin sa sarili, baka masyado mong mababatingin mo sa ibang tao. May ganun parang I can do this shit. Hindi niya to kaya, tanga kasi siya. Hanggang dyan lang siya Kumbaga, pintay nga siya ni EJ pa. May ganun At isa yun sa nagiging downfall minsan ng mga warrior, ang underestimate ng kalaban. And ito ay perfect. Itong laban na to ay perfect example. So yun guys, all 3 rounds Shay, si Bagsik maraming need ayusin sa kanyang estilo. At sana makatulong sa kanya tong battle na to upang maging open siya sa iba't ibang kinds of approach at hindi magstay sa alam mo yun, kasi mag-holorime ako kasi ito lang yung gusto sa akin ng tao. Hindi ganun. So yun guys, isang solid na isarap to. Nag-enjoy ako, nagulat, na-shock. At feeling ko kompleto sa Ricardo's itong naging natin. Naging episode natin. So yun, kita-kits ulit tayo sa susunod na episode ng It's a Wrap. God bless. This is Lance.